Worm check tayo mga ka-Wormville Philippines, mga ka-agri, mga ka-tebelats. Actually kaya tayo magwo-worm check ngayon dahil meron tayong malaking shipment ng bulate. And we're expecting to deliver next week around 550 kilograms. So ngayon nag-check tayo ng 10 kilograms kung matataba na yung mga bulate. Yan. At andito si RJ, ang batang may laban. Yan. Actually bago pa lang namin siyang tinuturuan at ayan ang kanyang pinag-harvest. So nag-check kami ngayon kung gaano katatawa ang mga bulate. Hindi pala malaki yung bulate ni RJ. Maliit. Nakatuwad pang mag-harvest. Nako, ba't ganyan si RJ mag-harvest? Nakatuwad. So si RJ paguham pa lang, so kailangan tunturuan. Gawa ng baka ang dugo nito ay tumaas ang dugo. High blood. Yan, so maputik itong ating area kasi ito'y binabaha. Pero okay lang yan kasi nga ang logic ng vermiculture ay mataas ang kanyang moisture content para matataba ang kanyang mga bulate. So ito yung fattening area ng aking father and mother. So ayan, yun yung bulate ng father ko at saka yun sa may bandang dulo ang nanay ko. So nag-harvest sila ngayon ng 10 kilograms for our worm test. So kailangan namin i-test yung aming bulate kung matataba na. Check. Actually, kailangan namin i-check yung aming bulate kung matataba ng bulate o ito ay payat pa or kailangan siya ng additional na pagkain kasi malapit na yung aming harvest. So itong bed na to ay maliit lang tong bed na to ng father ko pero maganda na yung kanyang vermicast. Well, vermicast ang maganda pero yung bulate hindi namin alam kung makakailan yung kanyang bulate dito mga ka-Wormville Philippines. And doon sa other side naman yan mga may taklob yan kasi nga para wag direct siyang maulanan. So ito naman ay kapapakain lang, kalalagay lang kaya mamaya ito itatakloban na rin. Yan, ang bilis ni RJ mag-harvest, parang may ilang kilo na yan kay RJ Ayan. So ito din, yan yung aming newly fed na worm bed. Yan, so maputik ang aming area kasi nga ito ay tinitigilan ng tubig kaya kami ay may malaking puno rito na hindi tinatanggal para mabilis namang mag-subside yung tubig para may sumisip-sip ng tubig dito. Yan, so masipag ang tatay at nanay ko kasi hapon na talagang pa rin silang dalawa. Very cooperative saka ni paring Dennis saka itong si paring RJ iniisa-isa ang parang chinachani ni RJ ang pagkuha sa daig pa ang binibingwit para mas marami pa yung isda doon sa sa lawa ng Laguna. Ay, tabo. RJ, kailan ka pa matatapos niyan? Tapos sinahalo ni RJ, tayo po mag-harvest si RJ. Kukuha, hahaluin, titingnan, isa-isa. Yun, isa-isa yun. Yun, no? So hindi tayo ganyang kabagal mga ka-Wormville Philippines kasi tingnan yung father ko at saka si paring Dennis. Ang bilis-bilis sila mag-harvest. Sabay-sabay lang sila So importante na i-check nyo muna ang inyong mga bulate, mga Wormville Philippines, mga ka-agri, mga tebulats, kung akma na yung kanyang size doon sa requirement ng inyong customer. And usually syempre magbebenta kayo hindi maliit na bulate yung matataba. Kasi syempre yung maliit na bulate mababa ng kanyang timbang. Samantalang yung malalaki syempre magandang quality na yun, no? Malakas kumain, maganda yung size, no? At
mabilis timbangin kumpara doon sa maliliit. Ang hirap timbangin kaya nung maliliit. So at the same time mga ka-Warmbill Philippines, chinecheck din nila dito kung meron ditong leeches, may flatworm, may planarian at iba pang peste. Kasi napaka-importante yun, lalo na pag malapit na kayo mag-harvest. Usually kasi pag mag-harvest ka na, akala mo marami ka pang bulate, yung pala dahil hindi ka nag-check ng iyong worm bed, paubos na pala ang iyong mga bulate. Kasi nga merong mga natural hunter and predators ang mga bulate na pag hindi mo chinek ay maaaring patayin sila. Katulad ng mga previous na vlog natin na may mga pest and predators ang mga worms, kung kaya umuunti ang iyong stock sa mga beans. So kaya start lang nila mga ka-Warmbill Philippines, kasi kasasabi ko lang, sabi ko mag-harvest kayo, wala pa silang isang oras na nag-harvest, pero makita mo patapos na tong bed na to. Yan, patapos na yung bed na yan. So ito lang yung kanilang target na i-harvest, kasi nga we're counting. Kasi doon sa aking bed sa kabila, ang 6 meter ko, I can produce 12 kilograms no, ng bulate in a month. So sa loob ng isang buwan ay 12 kilo. So doon sa father ko, yung katabi ng bed ko doon ay 9 kilograms. So dito dahil malimited yung binabaha at limited din dito yung pakain niya mga ka-Warmbill Philippines. So we're only expecting na 1 kilogram per meter lang ang kanyang capacity. So malalaman natin yan mamaya pag magtimbang na si paring Dennis. Doon naman sa area ng mother ko, wala namang problema doon kasi malalaki ang bulate ng mother ko. And ito naman aking pinsan si Ate Iba, ano yan, ka-harvest lang niya ng 20 kilograms yesterday. Wow, congratulations doon sa mga grower namin na nag-harvest yesterday, no? Nag-deliver sila ng 60 kilogram. Yan. So kami naman ay blessed naman din kami kasi may shipment din kami ng 30 sacks na vermicast tomorrow. And another 10 kilograms ng worms then tomorrow. Yan mga ka-Warmbill Philippines. And at the same time, meron din po kaming worm vine. So yung aming vanilla, no, which is a very promising ano yan, no, na negosyo ngayon sa Pilipinas. So kung kailangan nyo po ng seedlings, cuttings, no, ay available po ang aming planting materials dito sa Barangay Puypuy, Bay Laguna. At yan po ay mabibili nyo po sa murang halaga lamang. And we ship, no, nationwide. Meron na po yung permit from Bureau of Land Industry. Kasi kinukuha po talaga namin yan. Gayon din po sa bulate, kinukuha din po namin yan ng permit. If ang gusto po ng aming client ay i-ship outside Luzon. Yan sa hindi nila kinukuha yung maliliit kasi nga yung maliliit lalaki pa, no? And we're hoping na makahabol sila ngayon darating na October harvest. Kasi may October harvest kami, 1 tonelada yon. Uy, andyan si Ayan. Happy birthday, Ayan. Happy birthday, Brian. Ano kaya handa ni Brian? So yan, tatapusin na nila yung harvest kasi nga
para aerated na rin yung worm bed. Yan. So makita natin na dahil merong compaction, makita mo dito may compaction dyan mga ka-Worm Bill Philippines, and then dito sa kabila wala na siyang compaction kasi aerated na nga siya dahil hinarvest. No? Yan. And then tatakluban yan para pag umulan hindi na masyado siyang makokompact, para readiness din siya for harvesting by next week, no, ng vermicast. So yan mga ka-Worm Bill Philippines, maraming salamat po, ingat po tayo, and magtiwala sa ating Diyos na may likha. God bless us all.